Kamusta? Mahal kong kapatid na lalaki at babae, naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Pastor Antonio Junior at ngayon, narito ako muli upang pagpalain ang iyong buhay, upang magdala ng isang salita na nagmula mismo sa Diyos. Sigurado akong mapapalakas mo ang iyong pananampalataya at loob, lalo na kung pagod ka at mabigat ang dinadala. Para ito sa inyo mga kapatid. Hindi ninyo alam kung gaano kalakas ang panalangin na nagpapabago ng buhay, kung gaano ito kapangyarihan dahil kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagdaing. Uunahin kong ibahagi ang salita ng Diyos dahil ayon sa Biblia, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig sa salita ni Kristo. Sa huli, pagsasamahin natin ang pananampalataya at panalangin, bubuo ng malaking kadena ng panalangin na kakalat sa buong Brazil at labas pa nito. Naniniwala akong walang imposible sa Diyos. Amen. Bago magsimula, pakisubscribe sa aking channel. I-click lang ang pulang button na mag-subscribe sa ibaba ng video, tapos lalabas ang maliit na kampana sa tabi nito. Pag-click mo ng kampana, piliin ang lahat para makatanggap ng lahat ng notifications. Tuwing may bagong video ako, ayos ba? Tulungan kita sa paglalakbay mo kasama ang Diyos araw-araw. Sumama kayo mga kapatid. Ngayon, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng panawagan at panalangin. Ayon sa Biblia, mahigit 400 taon nang alipin sa Ehipto ang mga tao ng Israel. At sa lahat ng mga taon ng pagkaalipin na iyon, unti-unti silang lumayo sa Diyos ng kanilang mga magulang. Nakalimutan nila ang mga pangako ng Diyos at unti-unti ring nawala ang kanilang pananampalataya. Habang nasasanay sila sa hirap mula sa mga Ehipsyo, naniniwala akong marami sa inyo ay dumaranas din nito. Marami sa inyo ang alipin ng kasalanan, alipin ng sarili ninyong damdamin, alipin ng mga bisyo, at pakiramdam ninyo ay hindi ninyo kayang mapagtagumpayan ang mga laban na ito. Marami sa inyo ang nagdurusa at matagal nang nasa disyerto, hindi makita ang labasan. Ang masaklap pa, marami sa inyo ang lumalayo sa Diyos, hindi na nagdarasal, nagbabasa ng Biblia, o humihingi ng tulong sa kapwa. Ginugugol ninyo ang oras sa social media, pinupuno ang isipan ng negatibo, makamundo at walang saysay na bagay. Pero mga kapatid, habang dumarami ang ating paghihirap at pangangailangan, kailangan nating lumapit sa Diyos dahil Siya lang ang makakapagpalaya sa atin sa mahihirap na sitwasyon. At kapag wala nang natitirang tulong mula sa tao, doon na dumarating ang oras ng pagkilos ng Diyos. Amen. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ka dapat tumakbo palayo sa problema. Hindi mo dapat magpanggap na walang nangyayari. Kailangan mong harapin ang realidad gamit ang mga mata ng pananampalataya. At balik tayo sa usapan tungkol sa mga Hebreo na naging alipin sa Ehipto. Ikinuwento sa Biblia na si Moises ay lumaki na parang anak ng paraon. Lumaki si Moises sa karunungan at nagkaroon siya ng maraming kayamanan. Isang araw, nalaman niyang hindi siya Ehipsyo kundi Hebreo. Minsan, nakita niyang pinaparusahan ng Ehipsyo ang mga Hebreong naging pamilya niya. Sa huli, napatay ni Moises ang lalaking iyon. Marahil hindi sinasadya, kaya tumakas siya sa disyerto para hindi mapatay o mahatulan. Kaya, tumakas siya mula kay Paraon at pumunta sa isang lugar na tinatawag na Midian. At doon sa lugar na iyon, nag-asawa siya at bumuo ng kanyang pamilya. Naging mabuting pastol siya ng mga tupa at nang akala niya ay maayos na ang lahat, tahimik na ang kanyang buhay bilang pastol ng mga tupa. Biglang pumasok muli ang Diyos sa kanyang kwento. Ayon sa Biblia, habang nag-aalaga ng tupa si Moises, nakita niya ang isang nasusunog na punong kahoy. Lalo siyang nagtaka nang makita niyang nasusunog ang puno pero hindi ito natutupok. Doon kinausap ng Diyos siya at inutusang palayain ang kanyang bayan mula sa Paraon. Humihingi ng tulong ang mga tao at gusto nila ng tagapagligtas, kaya pinili ng Diyos si Moises. Basahin ko sa iyo agad ang nakasulat sa Exodo Kabanata 2, tingnan mo ito. Lumipas ang panahon, namatay ang hari ng Ehipto at dumadaing ang mga Israelita. Clamavam debaixo da escravidão. Namatay sila, narinig ng Diyos ang kanilang daing at pagdadalamhati at naalala niya ang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Tingnan ninyo mga kapatid, narinig ng Diyos ang daing ng bayan at umabot ito kay Moises sa disyerto. Dito ko natutunan na kapag may dumadaing at naghahanap sa Diyos, ang Panginoon ay kumikilos para sa kanya.
Ayon sa Isayas 64:4, walang Diyos na tulad ng atin na kumikilos para sa nagtitiwala sa Kanya. Kaya, mga kapatid, lagi itong nangyayari. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kapag ikaw ay dumadaing sa Kanya at hindi sumusuko sa iyong pananampalataya, ang Panginoon ay kumikilos para sa iyo. Kahit di mo nakikita ang solusyon, gumagawa ang Diyos ng lahat para sa iyo. Amen. Kung naghihintay ka ng himala, i-type sa comments, naniniwala ako sa mga himala. Amen. I-type lang ito. Sige? Nakakatuwa mga kapatid. Kapag may gawain ang Diyos, nagbabangon siya ng mga tao at hindi lang ikaw ang pinagpapala, kundi pati ang mga nasa paligid mo. Pinag-uugnay ng Diyos hindi lang tao, kundi pati layunin. Noong dumadaing ang Israel sa Ehipto, nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas na si Moises. Amen. Nagbangon din siya kay Aaron, kapatid ni Moises sa Ehipto, at nakipagkita kay Moises sa disyerto. At isa pang bagay na dapat nating mapansin ay ipinangako na ng Diyos ang isang tagapagligtas. Lahat ng bagay may tamang oras at dahilan. Ang panahon ng Diyos ay perpekto. At kung gusto nating matanggap ang mga biyaya sa tamang paraan, kung gusto nating matupad ang mga plano ng Diyos sa atin, kailangan nating matutong maghintay. Malaking problema natin ang pagiging padalos-dalos. Gusto lahat agad, ayaw maghintay kahit 5 minuto sa pila. Paano pa kung araw, buwan o taon ang hintayin para matupad ang mga pangako ng Diyos? Pero mga kapatid, perpekto ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya at sinusubok niya ang ating puso habang hindi pa natutupad ang pangako. Gusto niyang malaman kung tatagal tayo hanggang dulo. Kaya ikaw na naghihintay sa Panginoon, pasayahin mo ang iyong puso. Tigilan mo na ang pag-iyak, ang pagrereklamo. Alisin mo ang iyong atensyon sa... Naniniwala akong marami sa inyo dito ay nakatuon sa problema, nagiging balisa, nade-depress at nawawala ng lakas magpatuloy. At huwag mong isipin na ikaw lang ang natatagalan bago dumating ang biyaya, dahil nangyayari ito sa lahat ng lingkod ng Panginoon. Naniniwala ako na tulad ni Jesus na nagkatawang tao, kinailangan din niyang pagdaanan ang pagsubok ng panahon. Naniniwala ako na sa maraming pagkakataon, naranasan mismo ni Jesus kung gaano kahirap sumunod sa Panginoon. Ang pagiging hiwalay sa Diyos. Pero may isang napaka-interesanting kabanata na talagang gusto ko. Tinalakay ng kabanatang ito ang kapangyarihan at lalo na ang kahalagahan ng tiyaga sa panalangin. Gusto ko itong basahin kasama mo. Ang talata 7 ng Lucas 18 ay ganito ang pagkakasulat. Hindi ba gagawin ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga piniling tumatawag sa kanya araw-gabi? Paghihintayin pa ba niya sila? Ibig sabihin, si Jesus Estava falando aqui que ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga anak na tumatawag sa kanya araw-gabi, kahit parang natatagalan. Gaya ng mga taong tumawag sa Diyos sa Ehipto, itinaas din ng Diyos si Moises. Kapatid, huwag mo nang alamin kung paano susolusyonan ng Diyos. Huwag mo nang alamin kung saan manggagaling ang iyong tulong. Maniwala ka lang, nakikilos ang Diyos para sa iyo. Amen. Sa talata 8, sinabi ni Jesus na gagawan niya sila ng katarungan agad, ngunit pagdating ng anak ng tao, makakakita pa kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Kaya, mga kapatid, kailangan nating magtiis hanggang sa dulo, magpatuloy sa panalangin at manatili sa pananampalataya. Walang silbi ang manampalataya ngayon, pero bukas, sariling paraan ang gagawin mo. Maghintay ka sa Panginoon ng may tiyaga. Iyan ang mensahe ko sa iyo. Ngayon, manalangin tayo. Pero gusto kong magkaroon ka ng kamalayan tungkol dito. Huwag mong pagdudahan ang kanyang pagmamahal. Huwag mong pagdudahan ang katapatan ng Diyos. Kapag pinatatagal niya ang isang bagay, ibig sabihin, may mas maganda siyang inihahanda para sa iyo. Tama ba? Kung maaari, pumikit tayo at magdasal sabay sa pangalan ni Jesus. Panginoon Diyos at Ama, salamat sa espesyal na sandaling ito. Ama, salamat sa iyong salita na nagbibigay lakas, gabay at karunungan. Panginoon aking Ama, ilang beses kaming nagduda sa iyong mga pangako. Ayaw maghintay at kumilos ng padalos-dalos. Sinisisi pa namin kayo, Panginoon. Diyos ko, maawa ka po. Sabi ng iyong salita na ikaw ay mabuti at walang hanggan ang iyong awa. Kaya naman, aking Ama, hinihiling ko po sa iyo, patawarin mo ang aming mga kasalanan.
Patawarin mo ang aming mga pagkukulang. Kami ay may hangganan, kami ay mahina, ngunit ikaw, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin. Ama, sinabi ko sa simula na makapangyarihan ang panalangin. Kaya hinihiling ko po, Ama, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Alisin mo, Panginoon ang lahat ng bigat, lahat ng pagkabalisa, ang babaeng ito na nabibigatan ang kalooban, ang babaeng ito na umiiyak. Ama, maawa ka, Panginoong Hesus. Aliwin mo ang pusong nagdurusa at ang lalaking ito na naghihirap. Nalulungkot siya, aking Ama, dahil maraming bagay ang hindi nagiging maayos. Ang kakulangan sa pera ay kumakatok na sa kanilang pintuan. Naghihirap ang taong ito dahil sa bisyo at paulit-ulit siyang bumabalik sa kasalanan tuwing nalulungkot kaya't nagiging alipin siya nito. Jesus, pumarito ka at wasakin ang kasamaan at sirain ang tanikala ng pagkaalipin. Panginoon, ipinapahayag ko ang kalayaan. Naniniwala ako, Ama ko, na kumikilos ka para sa amin ngayon. Naniniwala ako, Ama ko, na pinalalaya mo ang lalaking ito, ang babaeng ito. Naniniwala ako, Diyos ko, na mahahayag ang kapangyarihan ng panalangin sa buhay niya at mararamdaman niya ang kapayapaang lampas sa pangunawa. O Panginoong Hesus, inalay mo ang iyong dugo sa krus para kami patawarin at maibalik sa tamang relasyon sa Ama. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong biyaya at awa. Dahil kung wala ito, hindi kami narito ngayon. Panginoon, ilan sa amin, Ama, ang nakakulong sa maraming espiritual na tanikala at nagdurusa sa hirap ng mundo. Ngunit sapat ang iyong biyaya sa aming buhay. Ang iyong biyaya ang muling nagpapabago sa amin. Ang iyong mga awa ang nagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Naniniwala kaming makakaahon kami sa sitwasyong ito. Ang ating pag-asa ay si Hesukristo at napagtagumpayan na niya ang lahat para sa atin. O Panginoong Hesus, sinabi na niyo na magkakaroon kami ng pagsubok sa mundo. Ngunit dapat kaming magpakatatag dahil napagtagumpayan na niyo na ito para sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil nagpapakita kayo sa aming buhay. Ilan na bang komento, patotoo at testimonya? Naririnig ko, Panginoon, ang tungkol sa mga tao na nakita ang buong pamilya nila na naligtas dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa akin, kundi sa ipinapangaral kong salita ng kaligtasan. Jesus, hinihiling ko na iligtas mo ang kabataang ito na nalulong sa droga at ang taong nabulag ng kasalanan at mundo. Panginoon. Jesus, buksan mo ang espiritual na mga mata ng asawang lalaking ito na matigas ang ulo at walang galang. Jesus, patawarin mo, Panginoon, ang lalaking ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung paanong ako ay nagbago, Jesus, baguhin mo rin ang puso ng taong ito. Panginoon, na ngayon ay bihag ni Satanas. Diablo, alisin mo ang kamay mo sa buhay na ito. Pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan sa pamilyang ito o sa taong ito. Pinapalayas kita sa ngalan ni Jesus. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang iyong presensya, kaaliwan ng Espiritu Santo at pag-ibig ng Diyos. Ama, dumating ka sa buhay ko at sa puso ko sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos. Kamusta mga kapatid ko? Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako si Pastor Antonio Junior at iniimbitahan kitang makiisa sa panalangin para sa iyong espiritual na buhay batay sa awit 71. Manalangin tayo sa Diyos para sa proteksyon at lakas laban sa mga atake ng kaaway na sumusubok sa ating pananampalataya at iba't ibang aspeto ng buhay, kabilang ang kalusugang pisikal at mental. Bago tayo magsimula sa iwan ang iyong panalangin dito at isipin kung sino ang pwede mong pagbabahaginan ng video na ito. Ang biyaya ng Diyos ay dapat ibahagi, hindi itinatago para sa sarili. Sigurado akong ang panalangin ngayon ay mag-iiwan ng marka sa iyong buhay. Ikaw na dumadaan sa pagsubok, mauunawaan mo ang lalim ng salmong ito. At marahil ay nagtatanong ka, pero Pastor, bakit nga ba ang Salmo 91? Ano bang espesyal dito? At sasabihin ko sa iyo, isa ito sa mga pinakakilalang salmo sa buong Biblia at may dahilan kung bakit. Kahit ang mga hindi Kristiyano ay narinig na ang tungkol sa salmong ito
o nabasa na ito kahit minsan sa kanilang buhay. Madalas nating makita sa mga bahay at negosyo ang bukas na Biblia sa Salmo 91 na parang anting-anting o proteksyon. Sa ibang lugar, naninilaw ang pahina dahil matagal na itong nakabukas. Kadalasan, hindi talaga binabasa ang Biblia, basta iniiwang bukas sa Salmo 91. Mas malalim ito kaysa akala natin at mauunawaan lang kapag sinuri sa espiritual na pananaw. Sa paggawa nito, makikita nating isa ito sa pinakamakapangyarihang panalangin sa Biblia. Amen. Kaya, balak kong basahin sa iyo ang buong salmo, pero gagawin natin ito ng paunti-unti. Una, babasahin muna natin ang unang 2 talata at mananalangin base rito. Susunod tayo sa ibang salmo. Sana mas maintindihan mo at magdasal tayo para sa ilang bahagi ng buhay mo. Ayos ba? Para magsimula, babasahin natin ang Salmo 91, ang unang talata at ang 2 talata, na ganito ang sinasabi. Ang naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan ay maaaring magsabi sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan, kuta at Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Hindi natin tiyak kung ang sumulat ng salmong ito ay dumaranas ng pag-uusig o mga pagsubok o kung siya ay tumanggap ng propesiya mula sa Diyos upang iparating sa ating lahat. Ano man ang dahilan, malinaw na dapat tayong sumandig sa Diyos para sa kaligtasan. Siya ang ating kanlungan laban sa kasamaan. Kung buong pusong hanapin at pagkatiwalaan natin ang Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Walang kaaway ang makakawasak sa kutang presensya ng Diyos sa atin. Amen. Ngayon naunawaan na natin ito, manalangin tayong sama-sama. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin ka ng ganito kasama ko. Panginoon Diyos at Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon para humiling ng proteksyon, lalo na sa aming espiritual na buhay. Diyos, marami kaming pagsubok. Ang kaaway ay nagsasabi sa aming puso na hindi namin kakayanin o malalampasan ang mga problema. Ngayon, tumitingin kami sa iyo at naniniwala kaming ikaw ang nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ibibigay mo ang kapayapaan sa aming puso ngayon, Panginoong Hesus. Kung wala ito, di namin kakayanin ang aming mga pagsubok. Ipinaaalala mo sa amin, O Ama, na ang tanging lugar kung saan kami makakahanap ng kapahingahan at tunay na kapayapaan ay sa ilalim ng iyong mga kamay. Nandoon ang aming kanlungan, ang kutang matagal naming hinahangad at pinaniniwalaang nasa lilim ng makapangyarihan, kapahingahan. At turuan mo ang aming kaluluwa, Panginoon, na magtiwala sa iyo at magpahinga sa iyong mga bisig. Ipinagkakatiwala namin ngayon sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, takot at mga pangamba. O aking Ama, alam ko na maraming tao ngayon ang nagluluksa, nababalisa, at ang kanilang katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagod at labis na pagkabalisa. Kaya tulungan mo kaming maunawaan na hawak mo ang aming kalusugan, pamilya, pananalapi, relasyon at puso. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalataya at paniniwalang binibigyan mo kami ng proteksyon at pagliligtas araw-araw. Sinasabi ng iyong salita sa Awit 34, talata 11, na maraming pagsubok ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Kaya, Diyos, lubos kaming nagpapasalamat dahil naniniwala kaming inililigtas mo kami muli. Kahit imposible na at parang napakalaki ng bundok sa harap namin, naniniwala pa rin kami. Ang Panginoon ang nag-aalis ng bundok. Kapag nagtitiwala kami sa iyo at ipinapahayag ang tagumpay, nagpapasalamat na kami sa mga darating na tagumpay. Malaki ang ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Purihin ang Diyos. O aking minamahal na kapatid, ito pa lang ang simula. Manatili ka lang dito kasama ko dahil magpapatuloy tayo dito. Ang awit 91 ay isang mahalaga at espiritual na awit. Panoorin mo hanggang dulo para sabay nating pagsamahin ang pananampalataya at makita ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Hindi mahalaga kung ano ang iyong problema. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong higante. Maaaring ito ay isang karamdaman, problema sa pera o emosyonal na suliranin.
Kayang bigyan ng Diyos ng solusyon ang lahat sa buhay mo base sa aking karanasan. Nandito ako ngayon para maghatid ng mensahe dahil minsan akong kinaawaan ng Panginoon. Noon, ako'y nawawala at nasa dilim. Ngunit pinailawan ni Jesus ang aking buhay. Masasabi ko ngayon na walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Sabihin mo, lahat ay kaya ko dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Ngayon, basahin natin ang talata 3 at 4 ng awit 71 narito ang nakasulat. Ililigtas Kanya mula sa bitag ng manghuhuli at sa nakamamatay na lason. Tatakpan Kanya ng Kanyang mga pakpak at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay makakatagpo ka ng kanlungan. Ang Kanyang katapatan ang iyong panangga at proteksyon. Aleluya mga kapatid! Ang bitag ay patibong na ginagamit ng mga manghuhuli noon para mahuli at pumatay ng mga ibon o hayop. Alam ng salmista ito, kaya ginamit niya bilang halimbawa. Ibig niyang sabihin, araw-araw may patibong ang dyablo sa ating daraanan. Tayo'y tinutukso, sinisira espiritual, iniiwas sa Panginoon, at sinasaktan kahit sa maliliit na detalye. Kung lalapit tayo sa Panginoon, poprotektahan niya tayo. Ito ang pangako ng Diyos para sa iyo. Poprotektahan ka niya mula sa nakamamatay na lason ni Satanas, tulad ng isang agila na pinoprotektahan ang kanyang mga inakay. Amen. Manalangin tayo muli. Pikit ang mata at pakinggan ng buong puso ang panalangin. Panginoon, Diyos at Ama, nananatili kami sa iyong presensya dahil naniniwala kaming hindi na magiging katulad ng dati ang aming espiritual na buhay. Hinihiling namin na huwag mong hayaang mawala ang aming focus kay Hesukristo dahil sa mga problema at pagsubok. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa mga patibong ni Satanas at bigyan kami ng karunungan para makita agad ang mga ito. O Panginoon, iligtas mo kami sa tukso at huwag mong hayaang magdesisyon kami para sa panandaliang saya na magdudulot ng kapahamakan. A nossa vida espiritual depois. Ama, palagi kaming sumisilong sa iyong mga pakpak. Naway iyong katapatan ang mag-ingat sa amin sa galit ng maninira. Sa lahat ng araw ng aming buhay, sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen, Alleluia. Ngayon, itutuloy natin ang awit 71 sa talata 5 at 6 na ganito ang sabi. Hindi ka matatakot sa takot ng gabi, Nisa. Salot na gumagala sa dilim, ni sa salot na sumisira sa katanghalian. Mga kapatid, posibleng isinulat ni Haring David ang salmong ito dahil siya ay mandirigmang humarap sa mga kaaway araw-gabi. Alam ni David kung ano ang pakiramdam ng laging inaatake. Pero kahit ganoon, hindi siya sumusuko dahil alam niyang ang Panginoon ang kanyang kalasag. Kailangan din nating magkaroon ng kapanatagan at katiyakang protektado tayo ng Diyos. Dapat nating maunawaan na ang pagkawasak, trahedya, lahat ng ito ay maaaring dumating sa mga tumatanggi kay Kristo. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito ang pangako ng Diyos sa mga talata 5 at 6. Kaya tayo'y manalangin muli. Sigurado akong ang presensya ng Panginoon ay nagpapakalma at naghahanda sa iyo para sa mga darating na inihanda niya para sa iyo. Manalangin tayo, Panginoon, Diyos at Ama. Hinihiling namin ang iyong proteksyon laban sa mga palaso ni Satanas sa amin at sa aming pamilya. Madalas naming maranasan ang sunod-sunod at matitinding pagsubok na parang hindi na namin kakayanin. Dahil bawat matapos ang isa, may kasunod pang mas mabigat. Maawa ka, Diyos, sa mga umiiyak sa harap mo. Lapitan mo ang kabataang ito na may depresyon. Lapitan mo rin ang taong ito na nasa ospital. Desperadong ina at amang hindi alam paano matustusan ang pangangailangan ng pamilya. O aking Ama, palakasin mo ang pananampalataya at tiyaga ng mga tao tulad ni David sa kanyang laban sa higante. Huwag hayaan na takot ang pumikit sa aming mga mata, O Diyos. Nais naming manatiling matatag at nakatingin lang sa iyo. Napakalaki ng mga pagsubok. Ang kawalan, kalungkutan at kapaitan ay madalas nagpapaniwala sa amin na wala nang saysay ang buhay. Ngunit, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ngayon,
Pagpalain mo ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito at alisin mo sa kanila, aking Ama. Lahat ng negatibong isipin at kaisipan tungkol sa kamatayan ay hindi mula sa Diyos ng pag-ibig na may mabubuting plano para sa atin. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ngayon, magpapatuloy tayo sa napakagandang at pinagpalang salmong ito. At naniniwala ako na pagkatapos mong basahin ang Salmo 7, 8, mas lalo kang magkakaroon ng katiyakan na ang Diyos ay kasama mo. Makakatiyak ka dyan, sabi sa versikulo 7 at 8. Kaya, 1,000 ang maaaring bumagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan. Ngunit walang masamang mangyayari sa iyo. Titingnan mo lang at makikita mo ang parusa ng masama. Amen, mga kapatid! Madalas nababanggit ang bersikulong ito, pero minsan nalilimutan ng iba ang mahalagang detalye. Ang pangakong ito ay para lang sa nasa presensya ng Diyos. Ang lumalayo sa Kanya ay walang proteksyon ng Panginoon. Ayon sa Biblia, nagkakampo ang anghel ng Panginoon sa paligid ng may takot sa Diyos at inililigtas sila. Kaya mga kapatid, hindi natin dapat mawala ang takot sa Panginoon. Hindi tayo dapat lumayo sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Dahil marami dyan ang nalalayo na. At kapag tinitingnan natin sila, napapansin natin na parang lalo pang sumasama ang takbo ng kanilang buhay. Parang ang bahay ay walang proteksyon at ang kaaway ay labas-pasok at nagdudulot siya ng malaking pagkasira, kaguluhan. Ilang pamilya at kapatid ang nawawasak at mga tao ang naaapektuhan dahil sa pagkawala ng espiritual na proteksyon. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga taong ito, lalo na kung ang pamilya mo ay dumaranas ng pagsubok. Gusto kong manalangin ka ng tao sa iyong konsensya. Maniwala ka na sa sandaling ito. Maraming maaaring bumagsak sa iyong tabi. Maraming maaaring bumagsak sa iyong kanan. Pero wala ni isa ang makakaapekto sa iyo. Amen? Manalangin ka ng may pananampalataya at katiyakan na papalapit ang mga anghel ng Panginoon. Manalangin ka sa ganitong paraan. Walang hanggang Diyos. Nakikita naming libo-libo ang natatalo araw-araw dahil tinatanggihan nila ang iyong salita at lumalayo sila sa iyong presensya. Ngunit gusto naming manatiling matatag, Panginoon. Panginoon, ingatan mo kami at gabayan ang aming mga anak upang hindi maligaw at matulad sa masasama. Ibuhos mo ang iyong sarili. Pagpalain mo lahat ng kasama sa panalangin na ito. Ipadala mo ang iyong mga anghel, Panginoon, kahit sa di makapunta sa simbahan. Yung dating malayo, tumatawag na ngayon sa iyo. Gawin mong himala sa buhay nila, Ama. Naway makabalik sila rito at magkomento tungkol sa dakilang pagliligtas na ibinibigay mo upang mapatotohanan ang ginagawa mo ngayon. Naniniwala akong ang pagpapahid na ito ay sumisira sa lahat ng pamatok, pang-aapi, kalungkutan at pagod. Sa ngalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Magpapatuloy tayo sa salmo, kaya huwag kayong umalis sa video na ito. Naniniwala akong may sobrenatural na kapayapaan sa talata 9 at 10 ngayon. Kung magtitiwala ka kay Panginoong Jesus at mananampalataya ka sa Kanya, naniniwala akong magbabago ang iyong puso. Kaya pakinggan mong mabuti. Ang talata 9 at 10 ay nagsasaad, kung ang kataas-taasan ang iyong kanlungan, walang kasamaan o kapahamakan ang aabot sa iyo o sa iyong tahanan. Amen, mga kapatid. Mahalagang sabihin ko ito. Hindi ibig sabihin na mawawala na ang mga problema natin. Sa totoo lang, habang lalo tayong lumalapit sa Diyos, mas lalo ring susubukan ng kaaway na tayo ay atakihin. Kung magtitiwala tayo sa Panginoon at gagawin siyang kanlungan, walang kapahamakan na darating sa iyo. Hindi mo na kailangang matakot sa masamang balita. Maniwala ka lang na ang Panginoon ang nagpoprotekta sa iyo at maraming tao sa paligid mo ang makakakita at mapapansin ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng naglilingkod at hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Tayo ay mananalangin, kaya buksan mo ang iyong puso at gawin mo rin ang panalangin kahit sa isipan lang. Ayon sa Biblia, alam na ng Diyos ang ating sasabihin bago pa ito lumabas sa ating bibig. Tulad ni Ana sa lumang tipan, nanalangin siya ng tahimik, gumagalaw ang labi ngunit hindi maipahayag ang sarili. Ganoong kalalim ang lungkot ng babae dahil hindi siya magkaanak. Nanalangin siya at pinagkalooban ng Diyos ng biyaya, kaya naging masayang ina siya.
Binuksan ba ng Panginoon ang kanyang sinapupunan? At naniniwala ako na sa parehong paraan, lahat ng hindi namumunga, lahat ng hindi umuusad, ngayong araw ay magtatapos na ang siklong iyon dito. Sa ngalan ni Jesus, angkinin mo at sabay tayong manalangin. Mahal na Ama, salamat po sa aming buhay kahit may mga pagsubok at laban. At nais po naming humiling sa inyo. Ama, patuloy kang maging aming kanlungan at kaligtasan. Naway ang dugo ni Jesus na ibinuhos sa krus ay maglinis sa amin sa lahat ng kasalanan. Alam ng kaaway ang aming kahinaan, Panginoon. Ngunit kapag nagtitiwala kami sa iyo, walang masama ang makakapanakit sa amin. Ayon sa iyong salita sa Roma 8:31, na kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? At kung kumilos ang Panginoon, walang sino man ang makakapigil. Aleluya, Ama. Salamat, Panginoon, sa espesyal na sandali. Inaangkin namin ang kapayapaang ibinibigay mo, kapayapaang hindi alam ng mundo, at higit sa pangunawa, ingatan mo kami dito. At hanggang sa dulo ng video na ito, Diyos ko, inaangkin namin na inilalabas mo na ang biyaya para sa amin. Aleluya, mga kapatid. Ngayon, babasahin natin ang talata 11 hanggang talata 13 na ganito ang sinasabi. Mag-uutos siya sa kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng lakad mo at aalalayan kanila sa kanilang mga kamay. Hindi ka matitisod, yuyurakan mo ang leon at ahas, tatapakan mo ang malakas na leon at serpiente. Amen. Oh, mga minamahal ko, napakalaki ng pag-aalaga ng Diyos na siya ay nagpapadala ng mga anghel upang tayo'y bantayan. Ayon sa Lucas 22, habang nasa Getsemani si Jesus, tiniis niya ang matinding hirap at labanan ng laman at espiritu. Iyon ang pinakamahirap na sandali sa buhay niya. At kahit na hindi kasama niya ang mga disipulo noong oras na iyon, dahil nga sila ay natutulog. Sabi ng Biblia, lumapit ang anghel ng Panginoon kay Kristo at pinalakas siya sa parehong paraan. Ikaw na nahihirapan at may bigat sa puso na parang hindi mo na kaya. Maniwala ka, nagpapadala ang Panginoon ngayon ng mga anghel. Mag-uutos siya sa mga anghel na protektahan ka at hawakan ka sa iyong kamay saan ka man magpunta. Aleluya! Tatapak ka sa ulo ng ahas at matatalo ang lahat ng kasamaan laban sa iyo at sa pamilya mo. Tayo ay mananalangin na ngayon at matatapos na ang salmo. Pakiusap, huwag umalis para manatili ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Manalangin ka, samahan mo ako, Panginoon, aking Diyos at Ama. Napakahirap ng espiritual na laban na minsan pakiramdam namin ay hindi nakakayanin. Kaya sumisigaw kami, O Diyos. Ipadala mo ang iyong mga anghel. Utusan mo sila, Ama, na kami ay protektahan, bantayan, gabayan at palakasin. O aking Ama, hindi namin kaya mag-isa, ngunit sa tulong ng iyong mga anghel, kaya naming talunin ang kaaway at magpatuloy patungo sa walang hanggan. Ayon sa iyong salita, nagpapadala ang Panginoon ng mga anghel para protektahan ang mga magmamana ng kaligtasan. At inaangkin namin ang pangakong ito. Kahit hindi namin nakikita ang nangyayari sa espiritual na mundo, naniniwala kami na ang Panginoon ay nagbabantay sa amin at nagbibigay ng kaligtasan. Ngayon, Ama, hinihiling kong pagpalain, ingatan at protektahan mo ang lahat ng kasama sa panalangin ito laban sa kapahamakan, panlilinlang at kasinungalingan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, narito na tayo sa huling bahagi ng awit 71. Babasahin natin ang talata 14 hanggang 16 na nagsasabing, dahil mahal niya ako, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya dahil kilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko at tutulungan ko siya sa oras ng kagipitan. Ililigtas at pararangalan ko siya, bibigyan ng mahabang buhay at ipapakita ang aking kaligtasan. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Sabi ni Jesus, sino mang lumapit sa Kanya ay hinding-hindi niya itataboy. Kaya wala at walang sino man ang makakaalis sa iyo sa mga kamay ng Panginoon. Tunay Kanyang mahal, ipinakita at pinatunayan na niya ang Kanyang pagmamahal para sa iyo. Nang si Kristo ay nagpatuloy hanggang wakas, nang si Kristo ay nagdusa dahil sa iyong kasalanan, nang ibinuhos niya ang Kanyang dugo,
ang kanyang dalisay at walang dungis na dugo dahil wala siyang kasalanan. Ginawa niya iyon dahil mahal ka niya at siya ang nagpoprotekta sa iyo ngayon. Ililigtas at poprotektahan kita, bibigyan ng sagot at sasamahan sa oras ng pagsubok. Aleluya! Kaya magtiwala ka sa pangako ng Panginoon at samahan mo ako sa huling panalangin. Panginoon aming Diyos at Ama, salamat po sa iyong pag-aalaga sa amin hanggang ngayon. Salamat Diyos sa iyong kabutihan at awa. At dahil hindi mo kami hinahatulan ayon sa aming kasalanan. Dahil kung hindi, wala ni isa sa amin ang matitira. Lahat kami ay mapapahamak. Jesus, inilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo ngayon. Naniniwala kaming ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan dahil muling nabuhay ka at nasa kanan ng Ama. Di man kami karapat-dapat, nagtitiwala kami sa iyong biyaya at awa. At hinihiling ko sa iyo ngayon, Ama, na ang bawat isa sa mga taong ito ay maging buhay na saksi upang ang iba rin ay makakilala sa iyo. Gawin mong makarating ang video na ito, Ama, sa napakaraming tao, libo-libo, Ama, na nababalisa, walang pag-asa at walang Diyos sa mundong ito. Ama, nais naming araw-araw ay lalong mapalapit sa iyo. Através de Jesus Cristo, o autor Tagatapos ng aming pananampalataya. Sa iyong pangalan, Jesus, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. O aking mga minamahal, kung nakarating kayo hanggang dito, nais kong pasalamatan kayo na nagsikap na hanapin pa ang Panginoon. Ayon sa Biblia, ang sinumang humahanap sa Kanya ng buong puso ay matatagpuan siya at gagawa siya ng kamangha-manghang bagay sa iyong buhay. Amen. Huwag kang mag-atubiling magbahagi. Tiyak tutulungan ka ng Panginoon. Maraming tao ang di sanay magdasal. Ngunit maaaring maging paraan ang video na ito para magawa ni Panginoong Jesus ang kanyang gawain sa kanila. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Kita-kits sa susunod na video. Mahigpit na yakap. Kamusta mga kapatid? Naway sumainyo at sa pamilya ninyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Ako si Pastor Antonio Junior. Narito ako ngayon para ipagdasal ka. Ikaw na malungkot, pagod at may problema sa pag-aasawa. Sa pananalapi o ibang aspeto ng buhay, gagawa ako ng makapangyarihang panalangin para sa iyo. Nais kong mamagitan para sa iyong kalagayan. Hinihiling ko na ang Panginoon ay ibalik ang iyong pagsasama, ang iyong pisikal at espiritual na kalusugan at bigyan ka ng lakas ng Panginoon para muling makabangon at magsimulang muli na may tiwalang ang tulong ay mula sa Diyos. Amen. Kaya magmumuni-muni tayo sa Salmo. Ang Salmo 121 ay isa sa pinakamagandang salmo ni Haring David na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala at kapanatagan sa Diyos. Sigurado akong lalakas ka sa mensaheng ito habang binabasa natin ang buong Salmo 121. Ipapaliwanag ko sa iyo bawat talata hakbang-hakbang at sabay nating hahanapin ang Panginoon sa panalangin. Ayos ba? Kaya babasahin ko na ang Salmo 121 para sa iyo, tapos ipapaliwanag natin ang bawat talata nito. Ganito ang simula. Tumitingala ako sa mga bundok at nagtatanong, saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay mula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Hindi niya hahayaang madapa ka. Laging nagbabantay ang iyong tagapagtanggol. Ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol at aninong nagpoprotekta sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw o buwan kahit anong oras. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyong pag-alis at pagdating mula ngayon at magpakailanman. Amen! Papuri sa Diyos! Ang ganda ng salmo mga kapatid, hindi ba? Sa talata 1 at sa talata 2, ganito ang sabi, itinitingala ko ang aking mga mata sa mga bundok at tinatanong ko, saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Papuri sa Diyos mga kapatid. Sinulat ni David ang salmong ito pagkatapos niyang malaman na namatay na ang propetang si Samuel. Di ko sure kung alam mo, pero si Samuel ang huling dakilang kaibigan ni Haring David na buhay noon. Sa panalangin si David ay lumapit sa Panginoon bilang kanyang natatanging tulong. Kaya awit 100
at 21. Magagamit din natin ito para palakasin ang pananampalataya at humingi ng tulong at proteksyon ng Diyos, lalo na kung pakiramdam natin mag-isa tayo sa ating paglalakbay. Hindi ko alam kung nararamdaman mo ang pag-iisa kamakailan, pero naniniwala akong makakausap ng awit na ito ang marami sa inyo. Sa unang bahagi ng talata, makikita nating balisa si David dahil siya ay natalo lang. Isang tao na bukod sa mahalaga sa kanya, ay napakahalaga rin para sa kaharian ng Israel. Noong panahong iyon, kahit Panginoon ang Diyos ng Israel, lagana pa rin ang idolatriya at paganismo sa mga tao. Ang mga sumasamba kay Baal at sa iba pang mga huwad na Diyos ay laging umaakyat sa mga bundok upang sumamba at mag-alay ng mga sakripisyo sa kanilang mga Diyos. At dahil dito David, itinaas niya ang kanyang mga mata sa mga bundok na iyon at nagtanong siya kung aling nilalang ang makakatulong sa kanya. At agad-agad kinumpirma ni David sa iyo, ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Ibig sabihin, idinedeklara ni David na hindi ako magpapabenta, hindi ako makikipagkompromiso. Ipinagpapatuloy ko ang aking paglilingkod at pananampalataya sa tunay na Diyos, sa mabuti man o mahirap na panahon. Si David hindi lang basta sinabi iyon, kundi nagtitiwala na tutulungan at hindi siya pababayaan ng Diyos sa mahirap na sandali. At sa parehong paraan, mahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae, maaari nating ituring na bundok ang mga problemang tila imposibleng lampasan o pagtagumpayan. Pwede nating ipahayag ang pananampalataya. Sa oras ng sakit, pagdurusa at kawalan ng pag-asa, maaasahan natin ang tulong ng Senhor, porque Ele é o Deus acima de tudo. Siya ang tunay na Diyos, tanging may kakayahang magdala ng kagalingan at pagpapanumbalik na kailangan natin. Amen. At isa pang mahalagang bagay na natutunan natin kay David sa salmong ito ay na ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo kailanman iniiwan, gaya ng nakita natin. Labis ang lungkot ni David sa pagkamatay ni Samuel, ang kanyang matalik na kaibigan at espiritual na pinuno ng Israel. Kaya labis siyang nababahala sa pag-iisa, ngunit nagtitiwala siyang bahala na ang Diyos. Amen. Ngayon, gusto kong magdasal para sa iyo na nakakaramdam ng pag-iisa at pagkatapos ay ipagpapatuloy natin ang magandang talatang ito mula sa awit 121. Pero bago iyon, gusto ko munang ipagdasal ka. Ikaw na hindi maganda ang pakiramdam, ikaw na nitong mga huli ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan, marahil ay mag-isa ka sa bahay. Hindi ko alam, pero ramdam ko maraming tao ang nangangailangan at nakakaramdam ng pag-iisa. Naranasan ko rin ito noon at nagkaroon ng panahon na tumira ako ng 3 taon sa Belo Horizonte at naranasan ko ang maraming ganitong sandali, mga sandaling wala akong ibang kasama sa paligid. Wala akong kaibigan o pastor noon habang nag-aaral ako sa seminaryo ng teolohiya. Panahong iyon ay kamangha-mangha dahil naranasan ko ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ngayon, sa paglingon ko, napagtanto kong laging nandyan siya. Parang hindi naman noong nararanasan ko ang sandaling iyon ng pagdurusa, ng kalungkutan, ng pangungulila. Wala akong kasintahan, walang ideya sa kinabukasan, pero lubos ang tiwala ko sa Diyos. Ngayon, meron na akong ministeryo, meron na akong asawa. Nakikita ko na inalagaan ng Diyos ang lahat at talagang lahat ay kailangang mangyari sa tamang panahon ng Panginoon. Hindi ito mangyayari sa gusto ko, kaya ipagdarasal kita. Pumikit ka at kausapin natin ang Ama. Panginoon, Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. para sa sandaling ito na nagpasya kaming magnilay sa iyong salita at manalangin batay sa awit 121. O Ama, hinihiling ko na ibuhos mo ang biyaya mo sa amin at manaig ang presensya mo laban sa pagdududa at takot. Ama, ipinapanalangin ko ang taong ito ngayon. Ang taong ito na nakakaramdam ng pag-iisa. Pagod na, Ama, sa pakikipaglaban. Madalas ay natatakot sa hinaharap. Panginoon, tumitingin kami sa mga bundok at sinasabi namin, Ikaw lamang ang tunay at nag-iisang Diyos, Panginoon. Ikaw ang tumutulong sa amin. Ang tulong namin ay nagmumula sa itaas. Dahil ang mga tao ay walang magagawa para sa amin. Ang mga tao ay nangangako ng mga bagay pero hindi tinutupad. Panginoon, narito kami at nakatuon sa iyo ang aming mga mata. Aking Ama, hinihiling namin ang iyong pag-ibig at presensya
na nagbibigay lakas at ginhawa. Dahil sa Kanya na nagpapalakas sa amin, kaya ko ang lahat. Kung ang Panginoon ay kakampi namin, walang laban sa amin. Ama, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo at sa iyong mga pangako. Sigurado akong, Ama, na kung palalakasin mo kami, mas lalabas kaming mabuti, handa, at may kakayahan. Sa ngalan ni Jesus, aking Ama, alisin mo ang lahat ng kalungkutan, lahat ng kawalan, lahat ng dalamhati sa kaluluwa. Panginoon, naway manatiling nakatuon sa iyo ang aming mga mata. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aking panalangin at pasasalamat. Amen. Kaluwalhatian mga kapatid, magpatuloy tayo at basahin ang talata 3 at 4. Tingnan mo ang sinabi ni David. Hindi niya hahayaan na ikaw ay madapa. Ang iyong tagapagtanggol ay laging nagbabantay. Ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog. Aleluya mga kapatid. Makikita natin na si David ay walang alinlangan na kahit wala na ang tagapayo niya, hindi siya pababayaan ng hari sa pamumuno sa kanyang buhay at Israel. At sa parehong paraan, ikaw at ako ay maaaring makasiguro na hindi tayo kailanman mag-iisa at palaging tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Hindi sinabi ng Biblia na magiging madali ang buhay, pero tiniyak nitong sulit ang ating pagsisikap sa huli. Sinabi ni Jesus, sa mundong ito may mga pagsubok, pero magpakatatag kayo. Nilupig ko ang mundo, kaya sabi ni Jesus, dadaan tayo sa matitinding pagsubok at pagdurusa. Pero magpakatatag tayo mga kapatid. Kapag tayo ay may mabuting loob, ibig sabihin, kapag tayo ay optimistiko, kapag hinahanap natin ang mabuting bahagi ng mga bagay, ito ay nagpapalakas sa atin sa harap ng mga pagsubok. Tiniyak ng salmista na ang Panginoon ang ating tagapagtanggol. Magpapala. Dia para cuidar dos nossos pais. Kaya, kapatid, ilagay mo ang iyong tiwala sa pangako na ang Panginoong Jesus ay hindi ka pababayaan. Hindi siya magiging pabaya sa kahit ano. Isinasalaysay ng Biblia na minsan ang mga disipulo ay nasa bangka kasama si Jesus. At biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo at ang mga disipulo. Naabutan nilang natutulog si Jesus sa unahan ng bangka noong panahong iyon. No momento eles se desesperaram. Nagmadali silang pumunta roon para tawagin si Jesus. Dahil sinabi nila, Guro, hindi po ba kayo nagmamalasakit? Nandito kami, halos mamatay. Pero tumayo si Jesus noon at pinatahimik ang bagyo. Sa huli tinanong niya, mga mahina ang pananampalataya. Bakit ito sinabi ni Jesus, mga kapatid? Dahil gusto ni Jesus na gamitin ng mga lalaking iyon ang kapangyarihang ibinigay na sa kanila ng Diyos. At madalas tayong dumadaan sa mga pagsubok. Tayo'y nahihirapan. At iniisip natin na wala namang ginagawa ang Panginoon. Sa totoo lang, binabantayan niya tayo at nagtitiwala na magiging matatag, matapang, at kakayanin natin ang pagsubok at unos na ito. Kapag taas noo at may pananampalataya tayo sa Panginoon, siya ang nagbibigay ng tulong kapag siya'y hinanap. Kapatid, sa gitna ng pagsubok, maniwala kang kasama mo ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya ngayon, tayo ay magdarasal muli bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng salmong ito at sigurado akong pinapalakas ng Panginoon ang ating pananampalataya. Marami sa inyo ang nagsisimula nang mapansin ang pagbabago dahil iyan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Inaalis tayo nito sa kalagayan ng pagiging pesimista, ng kawalan ng pag-asa at dinadala tayo nito sa tunay na pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus. Aleluya. Kaya magdasal tayo muli. Panginoong Jesus, salamat sa pagpapalakas at pagpuno ng pananampalataya sa aming puso. At nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang nagpapabago ng aming puso. Madaming beses, Ama, ako'y nawala ng pag-asa at nabalisa, pero lumapit ako sa iyo at pinalakas mo ako. Panginoon, binago mo ang aking pag-asa. Hiling ko ngayon na baguhin mo rin ang pananampalataya ng kapatid na ito. Ama, huwag mo silang hayaang malunod sa mga problema, sama ng loob at pagsubok araw-araw. Huwag hayaang bulagin sila ng kaaway sa alalahanin at pagkabalisa, kundi magtiwala sila sa iyo, Panginoon, Diyos na nagpapatahimik ng bagyo at dagat. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, namamagitan ako para sa mga taong hindi pa kayang manalangin. Jesus, ipatong mo ang iyong kamay
at patahimikin mo ang mga buhay na ito, Panginoon. Idinideklara ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Papuri sa Diyos. Amen mga kapatid. Nakikisabay ba kayo sa akin? Pagkatapos ng panalangin, hiling ko mula sa puso na ibahagi mo ito. Alalahanin mo ang kahit isa, 2, 3 tao na pwede mong padalhan sa Facebook, sa WhatsApp. Sigurado ako na gagamitin ka rin ng Panginoon. Amen. At ngayon, babasahin natin ang talata 5 at ang sinabi ng salmistang si David. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol, parang anino na nagpoprotekta sa iyo. Siya ay nasa iyong kanan. Sa araw, hindi ka sasaktan ng araw, at sa gabi, hindi ka sasaktan ng buwan. Amen. Naniniwala ka ba na ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol at aninong nagpoprotekta sa iyo? Kaya, kapatid, alamin mo na sa mga pinakamahirap na sandali ng iyong paglalakbay, ang dyablo ay susubok. Oo, bubulungan ka niya sa iyong tainga na magtiwala ka sa iyong sarili, na sundin mo ang iyong puso at gagamitin niya ang iyong kahinaan. Ganun din. Sa oras ng sakit at pagdurusa, nanghihina tayo, bumababa ang depensa at nagiging mas sensitibo. Madalas, susubukan ng kaaway na gamitin ang ibang tao para panghinaan tayo ng loob. Madalas tayong manghihina. Iisipin natin na ito na ang ating katapusan, na ito na ang ating pagkatalo. Ito ay kasinungalingan dahil ipinangako ng Diyos kay David na siya ang magiging tagapagtanggol at tagapagbantay niya. Ang Panginoon ay kasama mo rin, kapatid, dahil hindi ka hinuhusgahan ng Diyos ayon sa iyong mga kasalanan. Madalas nating akala na hindi natin kasama ang Diyos dahil sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Sabi sa Biblia, awit 103, hindi hinuhusgahan ng Panginoon ayon sa ating kasalanan. Alam niya na tayo'y alabok lamang. Alam niya na tayo'y mahina. Pero naaawa siya sa atin tulad ng awa ng isang ama sa kanyang mga anak. Kaya maniwala ka, ang Panginoon ay kasama mo sa iyong kwento. Dahil lahat ay dahil sa biyaya. Mga kapatid, walang sino man ang karapat-dapat. Ang kaligtasan ay dahil sa biyaya. Ang pabor ng Diyos ay dahil sa biyaya. Ang kabutihan, ang pag-ibig, ang katapatan. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi natin karapat-dapat, ngunit ito ay mga bagay na ipinagkaloob sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Noong inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang mamatay para sa mga makasalanan. Kung nagsisi ka na sa kasalanan, sumasama kay Jesus at naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas, nasa iyo ang proteksyon ng Diyos. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, oo, na tayo ay dadaan sa mga panahon ng pagsubok at nakikita natin na si David ay hindi naiiba. Pero kung magtitiwala tayo sa Diyos, meron tayong kasiguraduhan, isang kapayapaan na hindi alam ng mundong ito, isang katiyakan na magiging maayos ang lahat, na ang Panginoon ang nagpoprotekta sa atin. Siya ang lilim natin sa kanan at sinabi niyang hindi ka susunugin ng araw o buwan. Kaya anumang mangyari sa atin ay hindi makakasama, bagkus ay magiging pagpapala at pabor pa sa atin. Sinasabi ng Biblia na ginagawa ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay magtulungan para sa ating kabutihan. Kaya kapatid, magtiwala ka, lahat ay makikipagtulungan para sa iyong kabutihan. Amen. Magdasal pa tayo bago magpatuloy. Ngayon, ipinagdarasal kita na nakakaramdam ng panghihina at kailangan ng proteksyon ng Diyos sa lahat ng oras. Manalangin tayo, Panginoon, Diyos at Ama, inilalapit ko ito sa iyo. Buhay ng kapatid na ito, lalaki o babae, na nakakaramdam ng panghihina at wala ng lakas manalangin. Ama, o Diyos, samahan at protektahan mo siya sa lahat ng oras. Itago mo siya, ang kanyang bahay at pamilya mula sa kaaway, Panginoon, upang hindi sila matagpuan. Sa ngalan ni Jesus, Ama, protektahan mo kami, Ama. Samahan mo kami sa lahat ng oras. Kapag sumikat ang araw, Ama, huwag mong hayaang masunog kami. Naway ingatan kami ng Panginoon sa mga pagsubok at walang masira, walang mawala. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, nawa ay taglayin ko ang tiwala ni David sa iyong proteksyon at pag-aalaga. Kailangan namin ang iyong awa at pag-aaruga, Panginoon. Madalas po talagang mahirap, Ama. Panginoon, tiisin ang mga pagsubok para kay Jesus. Tulungan mo po kami araw-araw. Amen. Puri sa Diyos. Aleluya, mga kapatid. Ngayon,
Babasahin natin ang pangalawang huling talata ng awit 121:17 kung saan sinabi ni David, "O iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang iyong buhay." Napansin mo ba na madalas lumitaw ang salitang tagapagtanggol para sa Diyos sa 121? Bakit kaya inuulit ito? Pinagtitibay ito ni David para sa sarili niya at nais niyang manatili sa isipan natin ang katotohanan ito. Gusto niyang malaman natin na walang ibang makakayang mag-ingat at magprotekta sa atin. Kaya kung isa ka sa mga taong naghahanap ng proteksyon sa relihiyon, sa krusipyo, sa rosaryo, mga anting-anting, mga imahe, santo, pastor, langis na pinahiran, at kung ano-ano pa, di ba? Kandila, espiritual na guro, o kahit ano pa na hindi ang Diyos mismo. Kaya, kapatid, kailangan mong pag-isipan muli ang iyong mga paniniwala. Dahil ang maliligtas lang ay yung mga tunay na iniaalay ang kanilang buhay kay Jesus at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Binanggit ko dito ang iba't ibang bagay na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Pero dapat nating tandaan, wala ni isa sa mga ito ang makakapagbigay ng tunay na proteksyon sa atin. Ayon sa Biblia, kung hindi Panginoon ang magbantay sa tahanan, wala ring saysay ang mga gwardya. Ayon sa Biblia, ang Panginoon ang nag-iingat at nagpoprotekta sa atin laban sa kasamaan. Kaya tandaan ninyo ito mga kapatid. Kahit madalas kang masaktan at dumaan sa pagsubok, ang Diyos pa rin ang nag-iingat sa buhay mo. Hindi makukuha ng dyablo o ng iba pang tao. Alam din niya ang tamang oras ng lahat sa buhay mo. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Diyos ang bahala sa iyo at sa iyong dahilan. Amen. Gaya ng sabi sa bersikulo 7, iingatan ka ng Panginoon sa kasamaan at ang iyong buhay, purihin ang Diyos. Bago tayo dumiretso sa huling bersikulo, gusto kong ipagdasal ka ngayon sa Panginoon. Proteja a sua vida. Marami sa inyo ang dumaranas ng problema, pagsubok, o mga taong hindi nais ang ating kabutihan, pero hindi iyon mahalaga dahil tatawag tayo sa proteksyon ng Diyos ngayon. Luwalhati sa Diyos Ama, nais kitang pasalamatan at hilingin ang iyong proteksyon ngayon. Diyos, protektahan mo ang aming tahanan ngayon. Protektahan mo, Panginoon, laban sa lahat ng taong may masamang intensyon, mga taong walang kabutihan, naiinggit at nagsasalita ng masama. Panginoon, ilayo mo kami sa naiinggit, mapagsamantala at sa mga ayaw ng aming kabutihan. Panginoon, bantayan mo ang aming tahanan sa tulong ng iyong mga anghel at ang dugo ni Jesus ang magprotekta sa amin laban sa kasamaan at akusasyon ng dyablo. Naniniwala akong may malalaking bagay kang inihanda para sa amin at magpapatuloy kami. Panginoon, hindi na aatras. At kahit na kami ay lubos na pinagpala, Ama, hindi namin kakalimutan ang iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat at laging maprotektahan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako. Amen. Ngayon, mga kapatid, basahin natin ang talata 8. Iingatan ng Panginoon ang iyong pag-alis at pagdating mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya dito, meron tayong tiyak na patunay na iingatan tayo ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sinasabi rin dito na ang Panginoon ay makapangyarihan at alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Hindi ibig sabihin nito na ang Kristiyano ay di makakaranas ng hirap tulad ng pagkakasakit. Maaaring aksidente, krisis sa mag-asawa, problemang pinansyal o pagpanaw ng mahal sa buhay tulad ng naranasan ni David. Ibig bang sabihin ng lahat ng problemang ito na nawala ng kontrol ang Diyos sa sitwasyon? Hindi, kailanman. Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito para mapalapit tayo sa Kanya, para mahubog tayo. Ang larawan ni Jesus at ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 8:38-39 ay nais kong basahin sa iyo. Pagkatapos, magdarasal tayo bilang pasasalamat. Mula ngayon, gusto ko ring magpasalamat sa inyo na kasama ko pa rin. Ganito raw ang sabi niya, ako'y kumbinsido na wala, maging kamatayan, buhay, anghel, demonyo, kasalukuyan, hinaharap, kapangyarihan, kataasan, kalaliman, o anuman sa nilikha
ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus, ating Panginoon. Amen. Luwalhati sa Diyos. Ang ganda ng mensahe, di ba mga kapatid? Mabuti makatarungan at tapat ang Diyos lagi. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig na ipinakita sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya, maging katulad ni David, mga kapatid, siguraduhin ninyong may Ama na laging kasama natin sa bawat sandali at higit sa lahat, Siya ang nagpoprotekta sa atin mula sa lahat ng panganib sa buhay na ito. Amen. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin para tapusin natin ito. Ngunit sana ay maging taimtim ang ating panalangin mula sa ating puso. Sigurado akong pakikinggan ng Panginoon ang ating dasal. Purihin ang Diyos, aking Panginoon at Ama. Lumalapit kami sa iyo upang magpasalamat sa panibagong pagkakataong marinig ang iyong salita at hanapin ka sa panalangin. O Ama, ilan sa amin ang nag-iisa at walang mapagkakatiwalaan, walang tutulong o mag-aabot ng kamay. Kaya, Panginoon, itinataas namin ang aming mata sa bundok at sumisigaw para sa iyong awa, pabor at biyaya. Panginoon, manatili ka sa aming tabi. Ama, kami ay nagkakamali at makasalanan, ngunit tumatawag kami sa iyo na ingatan at gabayan mo kami sa landas na walang hanggan. Hinihiling din namin ang lakas, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob para harapin ang hamon at huwag mong ipaniwala sa amin na kami nag-iisa o walang mabuting mangyayari. Itinakwil namin ang mga kasinungalingan ng dyablo. Ngayon, sa ngalan ni Jesus, turuan mo kami, Panginoon, magtiwala sa iyong kapangyarihan at awa, upang sa oras ng pagsubok, Ama, sa iyo namin matagpuan ang tulong. At kami ay makatingin sa tabi at makita namin na kayo ang aming lilim sa aming kanan. Sa ngalan ni Jesus, Ama, bigyan mo kami ng lakas na patuloy kang sambahin at ipahayag ang aming pagmamahal sa iyo anuman ang mangyari. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sana nagustuhan ninyo at hinihiling ko na ibahagi ninyo at mag-subscribe kayo sa aking channel para araw-araw tayong sabay-sabay lumago sa pananampalataya. Amen.